Napakinggan mo ako ngayon dahil maaaring ito ang pinakamahalagang sandali ng iyong buhay at maaaring ito ang huling gabi na matutulog kang may bigat sa iyong dibdib dahil sa pera. At kung nakikinig ka sa akin ngayon ay hindi ito aksidente dahil dinala ka rito ng Diyos upang marinig ang panalangin ito na may kapangyarihang baguhin ang iyong kalagayan sa isang iglap. At kung naramdaman mo na ba ang paggising sa kalagitnaan ng gabi na mabilis ang tibok ng puso mo dahil iniisip mo kung paano mo babayaran ang mga bayarin bukas, kung paano mo haharapin ang kakulangan, kung paano mo ipapakain sa iyong pamilya ang kailangan nila. Alam mo ang sakit na iyon, alam mo ang takot na iyon at iyon mismo ang dahilan kung bakit ang mensaheng ito ay para sa iyo. Hindi bukas, hindi sa isang linggo, kundi ngayon mismo, ngayong oras na ito, at huwag mong isiping baka hindi ito gumana dahil sinasabi ko sa iyo ngayon na ang panalangin ito ay magbubukas ng pinto ng langit. Sa sandaling tanggapin mo ito ng may buong pananampalataya. Nakikita kita, nakikita ko ang mga luha na hindi nakikita ng iba. Naririnig ko ang mga panaghoy na itinatago mo sa katahimikan. At ang Diyos ay nakikinig din at ito ang dahilan kung bakit narito ka ngayon. Hindi upang mag-aksaya ng oras, kundi upang matanggap ang sagot na matagal mo nang hinihintay. Kung naramdaman mo na bang tila ba ikaw ay nakulong sa isang silid na walang bintana, walang pintuan, at tanging dilim lamang ang nakapaligid sa iyo, iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng susunod na ilang minuto. Sapagkat dito mo maririnig ang susi, ang panalangin magbubukas ng lahat ng iyon. At sasabihin ko ito ng malinaw, hindi ito isang biro, hindi ito isang palabas, ito ay isang sandali ng kapangyarihang espiritual na dinadala mismo ng Diyos sa iyong buhay. Marami ang naghahanap, ngunit hindi lahat ay nakakatagpo. Ngunit ikaw ay napili ngayon upang marinig ito at kung handa ka, sabihin mo sa iyong puso ngayon, oo, handa na ako. At habang sinasabi ko ito, alam kong may bahagi ng iyong kalooban na nagtatanong, posible bang magbago ang lahat ng ganito kabilis? Posible bang ang mga pintuang matagal ng sarado ay bumukas? Posible bang ang himala ay dumating sa akin ngayon? At ang sagot ay isang matunog na oo, dahil walang imposible sa Diyos. Kapag ikaw ay nanalangin ng may pananampalataya, kapag ikaw ay kumapit kahit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ang langit mismo ay kikilos. Ito ang panalangin na maaari mong sabihin ngayon at mapapansin mong mayroong pagbabago sa iyong kapaligiran at maaaring sa una ay hindi mo makita ngunit mararamdaman mo ang kapayapaan, mararamdaman mo ang liwanag, mararamdaman mo na may gumagalaw sa iyong pabor. At ito ang hamon ko sa iyo, huwag mong palampasin ang sandaling ito, huwag mong hayaang lumampas ito sa iyong mga kamay. Dahil ang panalangin ito ay hindi aksidente, ito ay nakalaan para sa iyo. Ang mga taong nakarinig nito dati ay nagulat sa nangyari pagkatapos nilang manalangin. At ngayon ay oras mo naman, oras para maranasan mo mismo ang kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw ng mabilis at totoo. Kaya't bago pa tayo magpatuloy, itanong mo ito sa iyong sarili. Handa ka na bang makita ang pagbabago? Handa ka na bang yakapin ang himala? Handa ka na bang buksan ang pintuan na matagal nang nakasara? Kung oo, manatili ka rito, makinig ka ng mabuti at hayaang ang bawat salita ay pumasok sa iyong puso. Ito ay hindi lamang isang panalangin, ito ay isang pahayag ng pananampalataya, ito ay isang pag-aangkin ng tagumpay, ito ay isang deklarasyon na hindi ka na muling matutulog ngayong gabi nang may takot sa hinaharap dahil alam mong ang Diyos ay kumikilos para sa iyo ngayon mismo. Kaya't huwag kang bumitiw, huwag mong isara ang iyong tainga dahil sa loob ng ilang sandali ay sasabihin ko ang mismong panalangin magbubukas ng langit sa iyong buhay. At kapag sinabi mo ito, magugulat ka dahil ang susunod na mangyayari ay higit pa sa iyong inaasahan.
Alam ko na ang mga salitang narinig mo kanina ay tumama ng diretsyo sa iyong puso dahil hindi ko kailangang makita ka para malaman na bit-bit mo ang bigat na parang bato sa dibdib mo. At siguro iniisip mo paano niya alam ang pinagdadaanan ko. Paano niya nasabi ang sakit na pilit kong itinatago sa lahat. At ang totoo, hindi ito dahil sa akin kundi dahil ang Diyos mismo ang nagdadala sa iyo rito upang marinig mo na hindi ka nag-iisa sa laban mong ito. Ilang beses mo na bang naramdaman na ikaw ay walang halaga dahil sa paulit-ulit na pagkabigo? Ilang gabi na ba ang iniyak mo dahil sa kakulangan? Ilang beses mo na bang sinubukang ngumiti sa harap ng iba habang sa loob mo ay halos sumisigaw ka na sa sakit? At kung itatanong ko sa iyo ngayon, nakaranas ka na ba ng pag-upo sa sulok ng iyong silid na walang ibang kasama kundi ang katahimikan at ang iniisip mo ay kung paano ka makakabangon mula sa bangungot na ito? Sasagot ka ng oo dahil alam ko ang nararamdaman mo at nararamdaman ito ng libu-libong iba pa na nakikinig ngayon. Maraming tao ang nakangiti sa labas, ngunit wasak na wasak sa loob, at marahil isa ka doon. At ito ang dahilan kung bakit ngayon ay binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na marinig ang katotohanan. Hindi mo kasalanan na nasa ganitong sitwasyon ka, hindi ka isinumpa, hindi ka iniwan, kundi ikaw ay nasa gitna ng proseso ng isang himala. Baka nasabi mo na sa sarili mo, bakit palaging kulang? Bakit palaging may kailangan? Bakit palaging ako ang nahuhuli? Bakit palaging ako ang walang sagot? At kung iyon ang nararamdaman mo, nais kong sabihin sa iyo na hindi ka nag-iisa. Dahil lahat tayo ay may dalang bigat na pilit nating tinatago. Pero ngayon ay gusto kong pakinggan mo ang sarili mong puso at tanungin, hanggang kailan mo kakayanin ang bigat na ito ng mag-isa? Hanggang kailan mo hahayaang lamunin ka ng takot at pangamba? Hanggang kailan mo ipipilit na ikaw lamang ang may kontrol, gayong sa totoo ay hindi mo na kayang mag-isa? Kaya narito ka ngayon at hindi ito aksidente dahil ang panalangin ito ay para sa iyo, para sa puso mong sugatan, para sa kaluluwang naghahanap ng liwanag. Alam mo ba na marami sa atin ang naglalakad sa araw-araw na parang walang nangyayari, pero sa gabi ay halos gumuho ang mundo nila. At marahil ganyan din ang iyong nararamdaman, na kahit ngumiti ka, kahit magpanggap ka, ang totoo ay pagod ka na. At kung pagod ka na, nais kong sabihin sa iyo, tama lang na mapagod, tama lang na umiyak, tama lang na aminin na hindi mo kaya, dahil doon magsisimula ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos. Dahil ang kalakasan ng Diyos ay dumarating sa oras ng ating kahinaan, at marahil ngayon ang oras na iyon para sa iyo. Kung iniisip mo na ikaw lang ang dumadaan sa ganitong uri ng pagsubok, mali ka, dahil libo-libong tao ang nakakaramdam ng parehong sakit na nararamdaman mo. At sila rin ay naghihintay ng sagot, ngunit ngayong sandali, ikaw ay isa sa mga napili upang marinig ang panalangin ito. Hindi mo kailangan ipaliwanag ang lahat. Hindi mo kailangan magsalita. Sapat na naririnig mo ito at alam mong totoo at nararamdaman mong ito ay para sa iyo. At kung may tinatagong luha ang iyong mga mata, huwag mo itong pigilan dahil ang luha ay hindi kahinaan, kundi patunay na ikaw ay tao na may pusong marunong magmahal, marunong umasa at marunong maniwala. Kaya ngayon, gusto kong hayaan mong ang bawat salita ay dumampi sa iyong puso tulad ng banayad na hangin at maramdaman mong may isang taong nakakaintindi sa iyo. Hindi ako estranghero, hindi ako perpekto. Ako rin ay dumaan sa parehong sakit at alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng lahat, ng mawalan ng pag-asa, ng halos sumuko na. Pero alam ko rin ang pakiramdam ng maranasan ng himala. At yun mismo ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa iyo ngayon na huwag kang bumitiw. Kung sa ngayon ay pakiramdam mo ay nasa dulo ka na ng lubid, yakapin mo ang sandaling ito dahil maaaring ito na ang sagot. Ang Diyos ay hindi huli at ang mga pangarap na akala mong patay na ay muling bubuhayin.
Kaya't kung nararamdaman mo na ang mensaheng ito ay tumatago sa iyong puso, gawin mong sagot ang isang simpleng salita sa iyong isipan ngayon. Amen. Sabihin mo ito hindi lamang sa labi, kundi sa kaluluwa mo at makita mong magsisimula ang pagbabago. Hindi mo kailangang ipakita sa lahat na malakas ka. Hindi mo kailangang patunayan na kaya mo lahat. Dahil ang totoo, wala ni isa sa atin ang kayang mag-isa. At kung hanggang ngayon ay pinipilit mong ikubli ang lahat, ngayon ang oras upang hayaan mong ang Diyos ang umako sa lahat ng bigat. Ito ang panahong kailangan mong aminin na hindi mo kailangan gawin lahat, na may mas mataas na kapangyarihan na handang kumilos para sa iyo. At marahil ito na ang dahilan kung bakit umiiyak ka ngayon habang nakikinig, at kung ganoon nga, huwag mong pigilan dahil ang bawat luha ay isang panalangin at bawat panalangin ay naririnig ng Diyos. Kaya't manatili ka, huwag kang aalis dahil ang mga susunod na salita ay magdadala sa iyo ng mas malapit sa liwanag, at ang liwanag na iyon ay hindi na mawawala. Ngayon na naramdaman mo na ang bigat ng iyong puso at nakita mo na hindi ka nag-iisa sa laban na ito, panahon na para ibunyag ko sa iyo ang lihim na matagal nang itinatago ng langit para sa mga taong handang maniwala. At ang lihim na ito ay hindi nakasulat sa mga libro ng mundo. Hindi ito itinuturo sa mga paaralan. Hindi rin ito ibinebenta sa mga merkado. Ito ay isang susi ng pananampalataya na ipinapasa lamang sa mga handang sumuko sa Diyos ng buong buo. Marahil iniisip mo, ano ba talaga ang panalangin ito at bakit kakaiba ito? At sasabihin ko sa iyo ngayon, ito ang panalangin na nagiging daan upang ang saradong pinto ay bumukas, ang nawalang pag-asa ay bumalik, at ang imposibleng pangarap ay matupad. Hindi ito basta panalangin lamang, ito ay isang deklarasyon ng paniniwala, isang pahayag ng pagtitiwala, isang sandata laban sa lahat ng takot na kumakain sa iyo gabi-gabi. Ipaalala ko sa iyo, hindi lahat ay nakakarinig ng ganitong uri ng pahayag. Kaya kung naririnig mo ito ngayon, alam mong may kakaibang plano ang Diyos para sa iyo. Sa loob ng maraming siglo, ang panalangin ito ay ibinulong lamang ng mga pusong marunong magtiwala kahit sa gitna ng kadiliman, at ngayon ay naabot na nito ang iyong buhay. Kung sasabihin ko sa iyo na sa sandaling bitawan mo ang mga salita ng panalangin ito, ay magsisimulang kumilos ang mga biyaya, maniniwala ka ba? Dahil iyon mismo ang mangyayari, hindi batay sa akin, kundi batay sa kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw sa lahat ng naniniwala. Isipin mo ang isang babae na halos mawalan na ng lahat, iniwan ng asawa, walang pera, walang pag-asa, ngunit sa halip na sumuko ay kumapit sa panalangin ito araw-araw, at sa hindi inaasahang paraan, dumating ang tulong, dumating ang oportunidad, dumating ang mga biyayang hindi niya maisip na darating, at ngayon siya ay may panibagong buhay. Hindi ko sinasabi na ganito rin eksakto ang mangyayari sa iyo, ngunit sinasabi ko na kung paano gumalaw ang Diyos sa Kanya, ganoon din siya kikilos para sa iyo, sa paraang ikaw ang higit na nangangailangan. Minsan kasi iniisip natin na ang himala ay palaging nasa anyo ng malaking halaga ng pera o biglang pagyaman, ngunit ang totoo, ang himala ay dumarating sa tamang anyo na kailangan mo ngayon. Kung kailangan mo ng kapayapaan, iyon ang ibibigay. Kung kailangan mo ng oportunidad, iyon ang ihahanda. Kung kailangan mo ng lakas, iyon ang ipagkakaloob. At kung kailangan mo ng pera upang malagpasan ang iyong krisis, darating ito sa halaga na itinakda ng Diyos mismo, hindi sobra, hindi kulang, kundi sapat upang ipakita sa iyo na siya ang tunay na pinagmumulan ng lahat. At ang panalangin ito ay hindi mahiwaga o mahirap, ito ay simpleng pagsuko. Sasabihin mo sa Diyos, Ama, hindi ko kaya ng mag-isa, Ikaw ang aking lakas, Ikaw ang aking sagot, Ikaw ang magbubukas ng pintuan na hindi ko mabuksan.
At sa sandaling gawin mo ito, sa sandaling bitawan mo ang iyong takot at palitan ito ng pananampalataya, makikita mong magsisimulang gumalaw ang mga bagay sa iyong paligid. Kaya ngayon, gusto kong ihanda mo ang iyong puso, ihanda mo ang iyong isipan at sabihin mo sa iyong sarili, handa na akong tanggapin ang panalangin ito. Dahil ang sandaling ito ay hindi katulad ng iba, ito ay naiiba, ito ay natatangi, ito ay espesyal. Ang oras na ito ay ibinigay sa iyo upang maranasan mo mismo ang himala. At habang sinasabi ko ito, gusto kong ulitin mo sa iyong puso ang mga salitang ito. Ako ay handa, ako ay bukas, ako ay tatanggap. Sabihin mo, ito ng paulit-ulit dahil sa bawat pag-uulit ay mas lalong tumitibay ang iyong loob at mas lalo mong nararamdaman ang presensya ng Diyos. At bago tayo dumiretso sa mismong panalangin, nais kong malaman mo ito. Hindi ito aksidente, hindi ito tsamba, ito ay sagot. Ito ay tugon sa lahat ng panalangin mo noon pa at ngayon ay oras na upang matanggap mo ito. Kaya't huwag kang aalis, huwag kang bibitaw, dahil ang panalangin ito ay magsisimula sa ilang sandali at kapag sinabi mo ito, magugulat ka sa susunod na mangyayari. Ama naming nasa langit, naririto kami ngayon dala ang aming pagod na puso, dala ang aming mabigat na kalagayan, dala ang aming mga sugat na hindi nakikita ng iba. At sa oras na ito kami ay lumalapit sa iyo dahil wala na kaming ibang matatakbuhan kundi ikaw lamang. O Diyos, naririnig mo ang bawat panaghoy ng aming kaluluwa, naririnig mo ang bawat buntong hininga na hindi namin masabi kahit kanino. At ikaw lamang ang nakakaalam ng lahat ng sakit na dinadala namin araw-araw. Panginoon, kami ay umabot na sa dulo ng aming lakas at kung kami man ay nakatayo pa, ito ay dahil lamang sa iyong awa at sa iyong biyaya. Ama, kami ay lumuluhod sa iyong harapan at buong kababaang loob naming sinasabi, hindi namin kaya ng kami lamang, hindi namin kayang lutasin ang lahat ng ito nang wala ka. Panginoon, alam mo ang aming mga utang, alam mo ang aming mga takot, alam mo ang bawat gabing hindi kami makatulog dahil iniisip namin kung paano na bukas. Alam mo ang mga anak na umaasa sa amin, alam mo ang pamilya na naghihintay ng sagot at alam mo rin na kami ay halos sumuko na. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nandito kami ngayon upang isigaw sa iyo. Panginoon, hindi pa kami tapos dahil ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming pag-asa at ikaw ang aming sagot. Kaya't ngayon ay dumudulog kami sa iyo at sinasabi namin, Ama, hawakan mo kami, yakapin mo kami at itaas mo kami mula sa aming pagkakadapa. Ama naming mapagmahal, sinabi mo sa iyong salita na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man at kumakapit kami sa pangakong iyon. Kumakapit kami na sa kabila ng lahat ng aming pagkakamali, sa kabila ng lahat ng aming kakulangan, mahal mo pa rin kami. Ang kaya't ngayon ay ibinubukas namin ang aming puso sa iyo at sinasabi namin, Ama, pumasok ka sa aming buhay, pumasok ka sa aming tahanan, pumasok ka sa aming mga finances, pumasok ka sa lahat ng aspeto ng aming pagkatao at ikaw ang maghari. Kung minsan ay iniisip namin, bakit napakahirap, bakit napakabigat, bakit parang walang katapusan ang aming problema. Pero ngayon, sa harapan mo, tinatanggap namin na hindi namin kailangang maintindihan ang lahat dahil sapat na ikaw ang may hawak ng lahat. Ama, nakikita mo ang aming takot at ngayon ay humihiling kami na palitan mo ito ng tapang. Nakikita mo ang aming kawalan at humihiling kami na palitan mo ito ng kasaganaan. Nakikita mo ang aming mga luha at humihiling kami na palitan mo ito ng kagalakan. Panginoon, kami ay nananampalataya na ang panalangin ito ay hindi masasayang dahil ang bawat salitang sinasabi namin ngayon ay umaakyat sa iyong trono at ikaw ay nakikinig. Kaya't ngayon ay dinideklara namin, Ama, na ang mga pinto ng langit ay bumubukas sa aming buhay, na ang mga biyaya ay bumababa at ang lahat ng hadlang ay nababasag.
Dinideklara namin na hindi na kami alipin ng takot, hindi na kami alipin ng utang, hindi na kami alipin ng kahirapan, dahil ang iyong dugo at ang iyong kapangyarihan ay sapat upang putulin ang lahat ng tanikala na ito. O Diyos na makapangyarihan, itinataas namin ang bawat bill na hindi namin mabayaran, bawat utang na hindi namin matakasan, bawat gastusin na hindi namin kayang tugunan, at inilalagay namin ang lahat ng ito sa iyong mga kamay. Naniniwala kami na sa oras na ito, ikaw ay kumikilos na ang mga pintuan na matagal nang sarado ay bumubukas na at ang mga milagro ay nagsisimulang bumaba. Kaya't ngayon ay buong pananampalataya naming sinasabi, Ama, salamat dahil alam naming darating ang iyong sagot, alam naming darating ang iyong himala, at alam naming hindi mo kami pababayaan. Panginoon, kung minsan ay parang napaka-imposible ng lahat, pero alam namin na sa iyo walang imposible, kaya ngayon ay dinideklara namin na ang imposible ay nagiging posible, ang sarado ay nagiging bukas, ang patay ay nagiging buhay, at ang wala ay nagiging mayroon. O Diyos, ikaw ang aming Ama at kami ay iyong mga anak, at dahil dito alam naming hindi mo kami hahayaang magutom, hindi mo kami hahayaang mawalan, at hindi mo kami hahayaang mabigo. Kaya't sa sandaling ito, Ama, itinataas namin ang aming mga kamay bilang tanda ng pagsuko at sinasabi namin, Panginoon, ikaw ang bahala. Hindi na namin kayang dalhin ito, pero ikaw ay sapat at sa iyo namin ibinibigay ang lahat. At habang sinasabi namin ito, ramdam namin na ang iyong espiritu ay bumababa ngayon, na ang kapayapaan ay bumabalot sa aming mga puso, na ang liwanag ay pumapasok sa aming tahanan at na ang himala ay nagsisimula. Ama naming nasa langit, sa oras na ito kami ay nakaluhod sa iyong harapan, hindi lamang sa aming katawan, kundi higit sa lahat sa aming puso. At buong kababaang loob naming inaamin na kami ay mahina, kami ay walang kaya, kami ay walang magagawa kung wala ka. At ito ang dahilan kung bakit kami humihingi ng iyong habag at awa ngayon. Panginoon, naririto kami na dala ang lahat ng bigat ng aming buhay, dala ang lahat ng sugat na hindi nakikita ng iba, dala ang lahat ng problema na araw-araw ay nagpapabigat sa aming balikat, at buong pusong sinasabi namin, Ama, tulungan mo kami. Hindi na namin kaya, hindi na namin alam kung paano pa kakayanin ang lahat, pero alam naming kaya mong gawin ang lahat, kaya mong palitan ang lahat, kaya mong baguhin ang lahat. Panginoon, tinatanggap namin na maraming beses naming sinubukang resolbahin ang aming mga suliranin sa aming sariling paraan, ngunit palaging kulang, palaging mali, palaging may pagkukulang. Kaya ngayon ay itinataas namin ang aming mga kamay at sinasabi, Ama, ikaw na ang bahala. Ikaw na ang kumilos, ikaw na ang magdesisyon, ikaw na ang magbukas ng pintuan dahil alam naming mas higit ang iyong kaalaman kaysa sa amin. Amaneming makapangyarihan, nakikita mo ang aming tahanan, nakikita mo ang aming mesa na minsan ay wala ng pagkain, nakikita mo ang aming pitaka na halos wala ng laman, nakikita mo ang aming mga anak na umaasa sa amin at ikaw lamang ang nakakaalam ng lahat ng iyon. Kaya't ngayon ay buong lakas naming dinadala sa iyong trono ang lahat ng ito at nananampalataya kami na sa sandaling ito, ikaw ay kumikilos na. O Diyos, hawakan mo ang aming mga kamay at gabayan mo kami sa tamang landas. Sa bawat utang na hindi namin mabayaran, sa bawat bill na hindi namin kayang sagutin, inilalagay namin ito sa iyong harapan at sinasabi, Ama, ikaw ang magtustos. Sinasabi mo sa iyong salita na ikaw ang aming pastol at hindi kami magkukulang. Kaya ngayon ay kumakapit kami sa pangakong iyon at sinasabi naming hindi kami pababayaan. Ang bawat bayarin ay magkakaroon ng sagot. Ang bawat pagkukulang ay mapupunan at ang bawat takot ay mapapalitan ng kapayapaan.
Panginoon, marami sa amin ang halos sumuko na, marami sa amin ang halos mawalan na ng pag-asa. Ngunit sa sandaling ito ay tinuturo mo sa amin na hindi pa huli ang lahat, na habang may pananampalataya, may himala, na habang may Diyos, may kasagutan. Kaya ngayon ay dinideklara namin, Ama, na ang aming buhay ay hindi mananatiling ganito, na ang aming mga gabi ng pag-iyak ay mapapalitan ng mga umaga ng kagalakan, na ang aming mga araw ng gutom ay mapapalitan ng mga araw ng kasaganaan, at na ang lahat ng aming pinagdadaanan ay magkakaroon ng layunin. Ama, kung minsan ay iniisip namin, marahil kami ay nakalimutan na, marahil kami ay hindi na mahalaga, pero ngayong oras na ito ay ipinapaalala mo sa amin na kami ay iyong mga anak, na kami ay mahalaga sa iyo at na hindi mo kami iiwan. Kaya ngayon ay tinatanggap namin ang katotohanan na kami ay minamahal, kami ay pinapahalagahan at kami ay may lugar sa iyong kaharian. Panginoon, nakikita mo ang aming mga luha, at ngayon ay hinihiling namin na palitan mo ang bawat patak ng luha ng kagalakan, palitan mo ang bawat pagod ng bagong lakas, at palitan mo ang bawat takot ng tapang. Kami ay lumalapit sa iyo, hindi bilang mga perpektong tao, kundi bilang mga basag na kaluluwa na naghahanap ng iyong liwanag. At sa aming paglapit, naniniwala kaming hindi mo kami tatanggihan, kundi tatanggapin mo kami ng buong pagmamahal. O Diyos, pakinggan mo ang aming sigaw. Palayain mo kami sa tanikala ng kahirapan. Putulin mo ang mga gapos ng utang. Alisin mo ang bigat ng aming mga suliranin at palitan mo ito ng kalayaan, kasaganaan at kapayapaan. Panginoon, ngayon ay ipinapahayag namin na ikaw lamang ang aming pinagmumulan, ikaw lamang ang aming lakas, ikaw lamang ang aming pag-asa. Ama, bigyan mo kami ng lakas upang bumangon tuwing kami ay nadadapa. Bigyan mo kami ng karunungan upang makita ang tamang daan at bigyan mo kami ng pananampalataya upang hindi bumitiw kahit na mahirap. Panginoon, naniniwala kami na ang panalangin ito ay hindi mawawala sa hangin, kundi ito ay makarating sa iyong trono at ikaw mismo ang kikilos. At ngayon, Ama, sa gitna ng lahat ng aming pagsubok, dinideklara namin na kami ay mananatiling tapat, na kami ay mananatiling naniniwala, na kami ay mananatiling kumakapit sa iyo, dahil alam namin na sa iyong oras, sa iyong paraan at sa iyong kapangyarihan ang lahat ay magbabago. At sa sandaling iyon ay darating, kami ay tatayo at magsasabi, "Salamat Panginoon, dahil ikaw ay tapat at hindi mo kami pinabayaan." Ama naming makapangyarihan, habang patuloy kaming nananalangin sa iyo, lalo naming nararamdaman na ikaw ay kasama namin sa bawat salita, sa bawat hininga, sa bawat pintig ng aming puso. At ito ay nagbibigay sa amin ng lakas na hindi namin natagpuan kahit saan. Panginoon, salamat dahil kahit sa gitna ng dilim ng aming sitwasyon, nararamdaman namin ang liwanag mo. At ang liwanag na ito ay hindi galing sa mundo, kundi galing lamang sa iyo. O Diyos, sa bawat sandali ng aming pananalangin, mas lalo naming nakikita na ang aming kalagayan ay hindi permanente. Ang aming mga utang ay hindi magtatagal, ang aming mga problema ay may hangganan, at ang aming mga gabi ng pag-iyak ay mauuwi sa umagang puno ng kagalakan. Panginoon, ngayon ay ipinapahayag namin ang aming pananampalataya na ang lahat ng tanikala ng kahirapan ay napuputol na. Nakikita namin sa aming isipan na ang mga utang ay binubura. Nakikita namin na ang mga pinto ng oportunidad ay bumubukas. Nakikita namin na ang mga biyaya ay bumababa mula sa langit at pumupuno sa aming mga tahanan. Ama, tinatanggap namin na ikaw ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng bagay at wala kaming kailangan kundi ikaw lamang. O Diyos, itinataas namin ang bawat miyembro ng aming pamilya sa iyong mga kamay. Kung sila man ay naguguluhan, bigyan mo sila ng direksyon. Kung sila man ay natatakot, bigyan mo sila ng lakas. Kung sila man ay nahihirapan, bigyan mo sila ng ginhawa.
At higit sa lahat, Panginoon, punuin mo ang aming mga tahanan ng kapayapaan at pagmamahalan upang kahit na kami ay dumadaan sa unos, maramdaman namin na Ikaw ay kasama namin at hindi kami nag-iisa. Ama, marami sa amin ang dumaan sa matinding sakit, sakit ng pagtanggi, sakit ng kawalan, sakit ng pagkatalo, pero ngayon ay hinahayaan naming ang bawat sugat ay pagalingin ng iyong mga kamay. Panginoon, hawakan mo ang aming puso, tanggalin mo ang lahat ng pait, lahat ng hinanakit, lahat ng bigat, at palitan mo ito ng pag-ibig, ng kapatawaran at ng kapayapaan. O Diyos, Ikaw ang aming Ama at kami ay iyong mga anak, kaya ngayon ay kumakapit kami sa pangako na Ikaw ay tapat. Sinasabi mo sa iyong salita na ang humihingi ay tatanggap, ang naghahanap ay makakasumpong, at ang kumakatok ay pagbubuksan. Kaya ngayon, Ama, kami ay kumakatok sa iyong pintuan at buong puso naming hinihiling. Buksan mo ang pintuan ng kalangitan para sa amin. Panginoon, sa bawat salitang binibitawan namin ngayon, dinideklara namin ang tagumpay. Hindi na kami alipin ng kahirapan, hindi na kami alipin ng takot, hindi na kami alipin ng kawalan, dahil sa iyo kami ay malaya. Ang bawat tanikala na pumipigil sa amin ay napuputol. Ang bawat hadlang na nakaharang sa amin ay natatanggal at ang bawat pinto na sarado ay nabubuksan. O Diyos, naniniwala kami na sa panalangin ito, ang mga himala ay nangyayari. Ama, nakikita namin sa aming pananampalataya ang mga kamay mo na nagbibigay ng bagong oportunidad, bagong trabaho, bagong negosyo, bagong pagkakataon upang muling magsimula. At kung sino man sa amin ang nawalan ng lahat, ipinapahayag namin na sila ay magkakaroon muli higit pa sa kanilang nawala. Kung sino man sa amin ang nawalan ng lakas ng loob, ngayon ay tumatanggap sila ng tapang. At kung sino man sa amin ang nawalan ng pag-asa, ngayon ay muling bumabangon ng kanilang pananampalataya. Panginoon, maraming gabi na kami ay natulog ng umiiyak. Maraming gabi na kami ay halos mawalan ng pag-asa. Pero ngayong gabi ay hindi na iyon mauulit dahil ngayong gabi ay natanggap namin ang iyong pangako. At sa pagtulog namin ngayong gabi, hindi takot ang aming baon, kundi kapayapaan, hindi kawalan ang aming iniisip, kundi kasaganaan, hindi lungkot ang aming kasama, kundi kagalakan mula sa iyo. Ama, maraming tao ang tumatawa sa aming pananampalataya. Maraming tao ang nagsasabing wala kaming mararating, pero ipinapakita mo ngayon na ang pananampalataya ay hindi kailanman nahihiya dahil ang pananampalataya ay ang susi upang makita ang mga himala. Kaya't sa bawat salitang binibitawan namin, naniniwala kaming may pagbabago na at naniniwala kaming ang himala ay dumarating na sa aming buhay. Panginoon, ang panalangin ito ay hindi para sa amin lamang, kundi para sa lahat ng taong nangangailangan. Kaya ngayon ay dinadala namin sa iyo ang aming mga kapatid na dumadaan din sa matinding problema. Naway maramdaman din nila ang iyong pagmamahal, ang iyong kapangyarihan at ang iyong biyaya. At sa pamamagitan ng panalangin ito, naway maipasa namin ang pag-asa sa iba upang sila man ay muling maniwala. Ama naming nasa langit, salamat dahil naririnig mo kami, salamat dahil sinasagot mo kami, at salamat dahil tapat ka sa lahat ng oras. Kaya't ngayon ay ipinapahayag namin na ang lahat ng aming hinihiling ay tatanggapin ayon sa iyong kalooban. At dahil alam naming ang iyong kalooban ay mabuti, tiyak na ang aming hinaharap ay puno ng liwanag. Ama naming makapangyarihan, sa pagpapatuloy ng aming panalangin ay lalo naming nararamdaman ang iyong banal na presensya na dumadaloy sa aming puso at bumabalot sa aming kaluluwa. At ito ay patunay na ikaw ay naririto, ikaw ay nakikinig, at ikaw ay kumikilos. O Diyos, sa bawat salita na aming binibigkas ay lumalakas ang aming pananampalataya at nabubuo ang aming pag-asa. At ito ay hindi galing sa amin, kundi galing sa iyo.
Panginoon, ngayong oras na ito ay muling ipinapahayag namin na kami ay iyong mga anak at ikaw ang aming ama, at bilang ama ay alam mong hindi mo hahayaan ang iyong mga anak na magutom, hindi mo hahayaan na sila ay mawalan, at hindi mo hahayaan na sila ay mapahiya. Panginoon, tinitingnan namin ang hinaharap, hindi na may takot kundi may pananampalataya. Alam naming darating ang araw na ang aming mga kamay na dati ay walang hawak ay mapupuno ng biyaya, ang aming mga mesa na dati ay walang pagkain ay mapupuno ng kasaganaan, at ang aming mga tahanan na dati ay puno ng luha ay mapupuno ng tawanan. O Diyos, naniniwala kami na sa iyong pangalan ang lahat ng ito ay mangyayari. Ama, sa sandaling ito ay dinadala namin sa iyo hindi lamang ang aming sarili, kundi pati na rin ang aming mga mahal sa buhay. Ang aming mga anak, ang aming mga asawa, ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid, lahat sila ay inilalagay namin sa iyong mapagpalang kamay. Naway maranasan din nila ang iyong kagandahang loob, ang iyong habag at ang iyong katapatan. At kung sila man ay may mga sugat na hindi namin nakikita, naway pagalingin mo sila. Kung sila man ay may mga pangarap na halos mamatay na, naway buhayin mo itong muli. At kung sila man ay may mga pangangailangan na hindi nila kayang tugunan, naway ikaw ang magbigay sa kanila. Panginoon, kung minsan ay nadadala kami ng aming takot, nadadala kami ng aming pagkabahala, at nadadala kami ng aming kahinaan, pero sa oras na ito ay pinipili naming bitawan ang lahat ng iyon at ipagkatiwala ang lahat sa iyo. Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na walang imposible. At dahil dito, alam naming ligtas kami sa iyong mga kamay. O Diyos, habang nagpapatuloy kami sa panalangin ito, dinideklara namin na ang lahat ng hadlang sa aming buhay ay nawawala. Ang bawat pintuan na sarado ay nabubuksan, ang bawat tanikala na pumipigil sa amin ay napuputol, at ang bawat pader na nakaharang sa amin ay bumabagsak. Panginoon, naniniwala kami na ikaw mismo ang naglalatag ng bagong daan para sa amin, isang daan patungo sa kalayaan, patungo sa kasaganaan, at patungo sa kapayapaan. Ama naming nasa langit, ngayon ay inaalis namin ang lahat ng negatibong salita na aming nasabi noon. Inaalis namin ang lahat ng pagdududa na bumalot sa aming puso at pinapalitan namin ito ng pananampalataya. Dinideklara namin na hindi kami mabibigo, hindi kami mapapahiya at hindi kami iiwan dahil ikaw ang aming Diyos at ikaw ang aming tagapagligtas. O Diyos, binubuksan namin ang aming puso upang tanggapin ang lahat ng biyayang inilaan mo para sa amin. At habang tinatanggap namin ito, ipinapangako naming hindi lamang para sa amin ang mga biyayang ito, kundi para rin sa ibang nangangailangan. Gagamitin namin ang aming tagumpay upang makatulong sa iba, upang maging daluyan ng iyong kabutihan, at upang ipakita na ang Diyos ay buhay at tapat. Panginoon, salamat dahil kahit kami ay nagkamali, kahit kami ay nagkulang, kahit kami ay nagkasala, minahal mo pa rin kami. Salamat dahil ang iyong biyaya ay mas malaki kaysa sa aming kasalanan, at ang iyong habag ay mas malawak kaysa sa aming pagkukulang. Kaya ngayon ay tinatanggap namin ang iyong kapatawaran, tinatanggap namin ang iyong awa, at tinatanggap namin ang iyong biyaya. Ama, sa huling bahagi ng aming panalangin ito, kami ay nakatayo na may bagong pananampalataya at bagong pag-asa. Dinideklara namin na ang aming mga buhay ay hindi na muling magiging kagaya ng dati. Ang aming mga puso ay pununan ng kapayapaan, ang aming mga tahanan ay pununan ng biyaya, at ang aming mga hinaharap ay pununan ng liwanag. O Diyos, kami ay nagpapasalamat dahil alam naming ang himala ay nangyayari na ngayon mismo. Panginoon, kami ay naniniwala na ang lahat ng aming ipinanalangin ay matatanggap ayon sa iyong dakilang plano. At dahil alam naming ang plano mo ay mabuti, wala na kaming takot, wala na kaming pag-aalinlangan, at wala na kaming pangamba.
Salamat Ama dahil Ikaw ay tapat at hindi mo kami iniwan. At sa pagtatapos ng aming panalangin ito, buong puso naming sinasabi, Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang aming Ama, at kami ay iyong mga anak na minamahal. Kaya ngayon ay buong pananampalataya naming ipinapahayag. Tapos na ang aming gabi ng kalungkutan, tapos na ang aming oras ng kakulangan, tapos na ang aming panahon ng takot. Dumating na ang bagong yugto ng aming buhay, yugto ng kasaganaan, yugto ng kapayapaan, yugto ng tagumpay. At lahat ng ito ay aming tinatanggap sa pangalan ng aming Panginoon. Ngayon na narinig mo na ang panalangin ito at nadama mo ang kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy sa iyong puso, panahon na upang itaas natin ang ating tinig sa pinakamataas na antas ng pananampalataya at sabihing malakas, Panginoon, naniniwala ako na ang himala ko ay nandito na. Huwag kang matakot na ulitin ito ng paulit-ulit dahil sa bawat pagbigkas ay mas lalo mong pinapagtibay ang iyong pananampalataya at mas lalo mong pinapaalalahanan ang iyong kaluluwa na ang Diyos ay kumikilos na. Sa mga oras na ito, mararamdaman mong may kakaibang kapayapaan na bumabalot sa iyong puso. At ang kapayapaan na iyon ay hindi mo mabibili kahit saan, hindi mo makukuha mula sa tao, kundi tanging galing lamang sa Diyos. Panginoon, salamat dahil ngayon ay nakikita namin ang iyong kamay na gumagalaw. Ang mga pintuan na dati ay matagal nang sarado ay unti-unti nang bumubukas. Ang mga tanikala ng kahirapan na pumipigil sa amin ay napuputol na. At ang mga gabi ng walang tulog na puno ng takot ay napapalitan na ng mahimbing na pahinga dahil alam naming ikaw ang bahala. Yung Panginoon, ramdam namin na ang biyaya ay bumababa ngayon mismo at ito ay hindi lamang haka-haka, hindi lamang imahinasyon, kundi isang katotohanan na nararamdaman namin sa aming mga kaluluwa. O Diyos, sa puntong ito ay nakikita namin na ang liwanag ng langit ay bumababa sa aming buhay. Ang aming mga bahay na dati ay puno ng problema ay nagiging templo ng kapayapaan. Ang aming mga puso na dati ay wasak at sugatan ay pinagagaling ng iyong pag-ibig. At ang aming mga isipan na dati ay puno ng takot at pag-aalinlangan ay pinapalitan mo ngayon ng tiwala at katiyakan. Panginoon, sa sandaling ito ay ipinapahayag namin na kami ay hindi na alipin ng aming nakaraan, hindi na alipin ng aming mga pagkakamali, hindi na alipin ng aming mga utang at kahirapan dahil kami ay malaya na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ngayon ay hinahamon kita na maniwala ng higit pa kaysa dati. Maniwala ka na ang susunod na mga araw ay hindi na kagaya ng mga nakaraan. Maniwala ka na ang lahat ng iyong pinaghirapan, lahat ng iyong luha, lahat ng iyong sakit ay magkakaroon ng kapalit. Maniwala ka na hindi ka tinawag ng Diyos upang mabuhay sa takot at kakulangan, kundi upang maranasan ang kasaganaan at kapayapaan. At kung naniniwala ka, sabihin mo ngayon, ako ay naniniwala, ako ay tatanggap, ako ay magtatagumpay. Panginoon, alam namin na may mga nakikinig ngayon na halos sumuko na, halos tumigil na sa paniniwala. Ngunit sa oras na ito ay binubuhay mo muli ang apoy sa kanilang puso. At ngayon ay dinideklara namin na ang apoy na ito ay hindi na muling mamamatay. Ang pananampalatayang ito ay lalago, lalakas at magiging pundasyon ng kanilang bagong buhay. At habang sinasabi namin ito, nakikita na namin ang mga himala na nagsisimula. Ang mga pamilya ay nagkakaisa, ang mga negosyo ay muling bumabangon, ang mga trabaho ay dumarating, at ang mga utang ay nababayaran. O Diyos, ito ang sandali ng aming pinakamataas na pagsigaw ng pananampalataya. Kaya ngayon ay sabay-sabay naming ipinapahayag, ang aming biyaya ay dumating na, ang aming himala ay nandito na, ang aming tagumpay ay nakamit na, at sa bawat salitang ito ay tumataas ang aming pananampalataya, tumitibay ang aming pag-asa at lumalawak ang aming paniniwala.
Panginoon, alam naming ang panalangin ito ay hindi natatapos sa salita lamang, kundi ito ay nagiging buhay na katotohanan sa aming mga puso. Kaya ngayon ay buong lakas naming sinasabi, "Salamat Ama, dahil kami ay hindi nakagaya ng dati. Ang aming buhay ay nabago, ang aming kinabukasan ay nabuksan, at ang aming kapalaran ay tinatakan ng iyong pagpapala. Panginoon, Ikaw ang aming lakas, Ikaw ang aming gabay, Ikaw ang aming Diyos, at sa iyo lamang kami naniniwala. At kung nararamdaman mo ngayon ang kapayapaan at kasiguruhan sa iyong puso, iyon ay tanda na ang Diyos ay nakikinig sa iyo at ang langit ay kumikilos na sa iyong pabor. Kaya huwag mong hayaang mawala ang sandaling ito. Sabihin mo ngayon nang may buong pananampalataya, "Ang aking biyaya ay nandito na, ang aking himala ay dumarating, ang aking Diyos ay tapat magpakailanman."